everyone! Welcome to my YouTube channel. It's me again, Jennifer S. So for today's video mga kasari, gusto ko lang i-share itong bagong-bago lang po nangyayari dito sa ating tindahan. Meron po kasing gustong magpa-cash in dito sa akin ng 10,000 pesos. Ngayon po, hindi ko pa siya na-assist. Pinasulat ko lang muna sa kanya yung number sa notebook. Ngayon sinulat po niya dito sa notebook. Ito yung ating notebook at ayan may crash out. Nilagyan ko ng crash out kasi hindi natin na ituloy yung transaksyon na yon. Kasi ganito po yun mga kasama. Nung lumapit siya dito sa akin, maraming customer. Dahil ko kasi mga kasari ganito, kapag maraming customer tapos may magpapakash in, pinapasulat ko muna sa notebook, and then mamaya ko pa sila iintindihin. Uunahin ko muna yung lahat na nagsisipagbilihan. So may bumili sa akin na 10 kilos na hasmi na rice, may bumili din na 6 kilos na regular na rice. So, sobrang busy ang tindera at mag-isa lang po tayo kanina. And then meron pa nagpapaload. So yun siya, is steady ko muna kasi po ang sabi niya sa akin is napakalaki ng kanyang ipakash in 10,000. So ngayon tapos chinek ko yung aking balance, kulang pala 4 plus lang. So sabi ko sa kanya dahil wala na yung mga customer ko, tapos ko nang ma-serve yung bumili ng mga bigas. Ngayon sabi ko sa kanya, asan na po yung number? Binigay niya sa akin yung papel. Tapos sinulat ko dito sa notebook for the record. Ayan. So sinulat ko dito, ayan, 10,000 at saka ito yung number niya. Ngayon ang sabi niya sa akin na magpapakash in siya. Sabi ko, ano po yun? Magpapakash in ka ng pila? Sabi 10,000. So ako naman, dahil wala ngang laman ng aking GCash, tumawag ako sa aking distributor, nadagdagan niya ng 6K para magiging 10. Kasi 10 nga ang papakash in. So ayan. So tinawagan ko yung aking distributor. Sabi ng distributor ko, oo, meron siya. May available siya na 6K. Tapos biglang sabi doon sa ano ba, magpapakash out kayo o magpapakash in? Kasi tinanong ko kung may pera siya, wala daw siyang pera. So, Cash in off. 4590 number. 0160. So ayan, continue tayo mga kasari kasi may nagpapakash in lang ng 45 at tinatanong niya sa akin kung magkano. Sabi ko 90. So ito yung kanyang cash in. 45. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So ito mga kasari, kung kayo po ay nag-Gcash, kailangan po talaga sobrang maingat po talaga tayo sa panahon ngayon, lalo na't magde-December. So ang akin pong kasing patakaran dito sa aking tindahan mga kasari, kung walang pera, magpapakash in siya, una kong gagawin is, isusulat ko muna ito sa notebook, sa aking notebook, and then, hihingiin ko yung pera, bayad. Kahit pakilala ko po yung kasari, kailangan ganun po ang ating proseso, hingiin muna natin ang bayad bago tayo mag-process. Kasi hindi natin alam ang utak o isip o takbo ng tao, takbo ng isip ng tao. Ayan. So ngayon, itong nangyari sa akin ngayong umaga, na muntik niya ako may scamman ng 10,000. Kasi matanda na siya, na nanay na nga ang tawag ko sa kanya. Siguro nasa mga around 72 or 75, 68 or 69 years old, mga ganun po ang edad. So hindi ko po iniisip na kaya pang mga scam ng mga natin, na medyo senior na po. Hindi medyo, talagang senior na po. So hindi ko akalain na merong mga senior pala na mag-try na mag-scam dito sa ating tindahan. Kaya tayo po na mga sari-sari store owner, dapat po talaga tayo maging maingat palagi sa ating mga transaksyon na ginagawa sa ating tindahan. Kasi po, magde-December na nga, tag-hirap pa ngayon, mahirap ang pera. Kaya po siguro naging gano'n na lang po ang mga takbo ng isip ng mga tao na manloko na lang po ng kapwa. So dalawang klase lang naman po yan mga kasari, isang manloloko at isang nagpapaloko. Ngayon po, kung kayo ay nagtitindahan, dapat po ay wala kayo sa dalawang yon na nagpapaloko or manloloko. Kasi napakahirap po kapag tayong mga tindahan ay wala pong alam sa mga takbo ng isip sa mga taong kaharap natin sa ating tindahan. So kanina, yung 10,000, talaga nilinaw ko sa kanya na 10,000 ma'am, ang charge ko dyan ay ganito. Tapos, sabi niya sa akin, kung na-send ko na. Sabi ko, hindi pa po, kasi kulang pang ating budget sa ating GCash. Kailangan ko pa pong mag-request sa aking distributor para po mapunan yung another 6K to make it 10K. Tapos yun, ang ginawa niya is nag-antay muna siya dyan sa gilid. At nayaan lang niya ako assist sa aking mga customer kasi po
nagkataon na ang mga scammer, tumatiming yan na busy ang tindahan mo. Yun, busy ang tindahan, walang, kumbaga parang matataranta ka na. At siguro inoobserbahan nila ako na ako po ay laging nag-iisa lang dito sa tindahan. So akala po ng mga nag-i-scam is kaya nila po iskamin. So kahit po busy ako, kailangan po talaga meron kang present of mind sa lahat po ng ginagawa mo para hindi ka maisahan ng kaharap mo sa tindahan mo. Ngayon, akala niya, isinend ko na. Sabi ko, ma'am, nasan po yung bayad? Sabi niya, wala daw siyang pera. Sabi ko, ano po ba talaga ang gagawin niyo? Kayo ba ay magpapadala, magsisend ng pera, or kukuha kayo ng pera sa akin? Sabi niya, yes. Nilinaw ko po sa kanya mga kasari kasi po tayo po ay maging magalang. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga mga kasari ay napakagalang po sa aking mga customer. Lagi po akong nagre-respeto sa mga bumibili dito sa aking tindahan. Kaya po nagkaroon ako ng napakaraming regular na customer na matatawag. Lagi na po silang bumabalik-balik na lang dito sa aking tindahan, yung mga nagpapakash in, nagpapakash out. Basta once po na nakapag-transact na sila sa akin dito before, once or even once, asahan nyo po sa next transaction nila ay dito pa rin po yan magpapatransact sa ating maliit na tindahan. Kasi po tayo ay magalang sa ating customer, may respeto sa ating customer. So yung po siya kasi kanina is senior na po. So kailangan ko pong gumalang, syempre. Kaya nilinaw ko po sa kanya, ano po ba talaga ma'am ang inyong gagawin? Kayo po ba ay magpapakash out or magpapakash in? Kasi kung magpapakash in po kayo, magbibigay po kayo ng bayad sa akin. Or kung kukuha kayo ng pera sa akin, meron po kayong papakita na reference number na talaga nagpadala kayo sa number namin. Ngayon, yun mga kasari, namula siya. And timing naman, may isa ring customer ko dito na talagang loyal dito sa akin. Tinulungan niya ako mag-explain doon sa customer kung ano ho ba talaga ang kanyang gagawin. Sinabi nung aking customer sa kanya, ano mo ba ang kung magbabayad ka sa kanya ng pera o siyang magbabayad sa inyo. Kung siya ang magbabayad sa inyo, bigyan ka ng number, padala sa ganitong number dito, padala dito, and then, ikukulik mo dito sa kanila. Kasi kung wala din sa kanila yan, hindi rin sila magbibigay. Ganun po mga kasari ang aking proseso dito sa aking tindahan. Payment first, bayad muna, bago servisyo. Kasi po, pera yan eh. Hindi po natin basta-bastang ibigay na lang na walang bayad. Kailangan magbayad muna or walang reference, hindi po pwede yun. Kailangan check muna sa ating cellphone kung talaga bang dumating sa atin or hindi. Kasi po siguro mga kasari, dahil maliit lang siguro ako at akala nila, kayang-kaya nila akong mag-scam. Kasi po, siguro, dahil nang nakaraang linggo din, meron ding mag-try sa akin na mag-scam ng 2.5 na i-vlog ko na sa inyo yan before, na naka-uniform naman yun siya at akala naman niya ay maisahan niya ako dun sa 2.5. Ngayon, dahil hindi ako niya isahan sa 2.5, hindi natin alam, baka kasamahan niya yun na inutusan niya na itry mo, baka po pwede sa iyo. Kasi sa akin, hindi ako umega. Ayan, mga kasari. Dapat po, tayo po mga sari-sari store owner, lagi po talaga tayong mapag-matsyag or magiging observant po tayo mga kasari sa ating mga customer. Kasi hindi ko naman po nila lahat. Pero meron po talaga sadyang may mga tao pong gustong mag-isa sa ating tindahan. Kasi ang tindahan po natin is maliit lang. So akala nila, yung mga nagtitindera, walang mga pinag-aralan. Ako po is a BSA graduate, accountancy graduate po ako mga kasari. So hindi po ako basta-basta maisahan ng aking mga customer. Matagal po akong nagtatrabaho sa opisina, nagtatrabaho sa ibang bansa, nag-office sa ibang bansa. Hindi na po ako pwedeng basta-basta na lang po maisahan ng aking mga customer. Kasi yung iba pong customer, akala po nila, porque tindera ka lang, ay down ka na. Hindi nila alam kung ano ba talagang background ng tindera na to. So payo po sa inyo mga kasari sa akin, mga kapwa kasari sa store owner dyan, magiging observant po kayo sa inyong mga customer. Lalo na po kung kayo ay nagpapa-Gcash, nagpapa-load, ingat po kayo palagi. Huwag po kayong basta-basta mag-process or mag-process ng mga transaksyon na wala pong bayad. Dapat po bayad muna because nowadays, like approaching na po yung December, marami po ang manunod. Bilog.
Same po mga kasari, ang akin pong sinishare dito sa aking channel ay yun lang po talagang mga nangyayari dito sa akin. Like yung marami mag-a-attempt na mag-scam sa tindahan ko. And thanks naman po sa Lord kasi thank you God kasi hindi pa po tayo na-scam at it will not happen kasi po tayo po ay naging maingat dito sa ating tindahan lalo na po sa mga transactions like loading, cash in, and cash out. Kung may nakukuha kayong tips and ideas dito sa ating maikling pintuhan dito po sa ating tindahan, Jennifer S. Channel. Kaya mga kasari, kung bago ka pa lang sa ating channel at hindi ka pa po nakapag-subscribe, huwag po kalimutang i-click ang ating notification bell para lagi po tayong updated sa lahat po ng mga ganap-ganap, lahat po ng mga experiences, lahat po ng mga scam-scam na nangyayari dito sa ating tindahan. Maraming salamat po muli sa patuloy niyong pagsubaybay dito sa ating channel. God bless po and ingat po tayo palagi at lagi po tayong careful and watch out sa ating mga customers. Bye-bye!